The building blocks of everything. Naitanong mo na ba kung ano ang bumubuo sa lahat ng bagay sa paligid natin? Mula sa pinakamaliit na butil ng buhangin hanggang sa pinakamalaking bituin sa kalangitan. Lahat ay binubuo ng maliliit na particles na tinatawag na mga atom. Katulad ng mga Lego bricks na maaring pagsamasamahin para makabuo ng mga komplikadong istruktura. Mga atom ang mga fundamental na block ng matter. Pero may isa pang antas ng pagiging komplikado sa buhay na alam natin. Ang mga buhay na organismo, mula sa pinakamaliit na bakterya hanggang sa malalaking puno ng sequoia, ay binubuo ng mas maliliit pang units na tinatawag na cells. Ang mga cells na ito ay parang maliliit na pabrika, na nagsasagawa ng lahat ng mahahalagang function na nagpapanatili sa isang organismo na buhay. Ang pag-unawa sa atoms at cells ay parang pag-unlock ng mga sekreto ng universo at ng buhay mismo. Ito ay isang paglalakbay sa microscopic world na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang pagiging komplikado at kagandahan ng kalikasan. Sama-sama nating simulan ang paglalakbay na ito, tuklasin ang mga kamangha-mangha ng mga atom at cells. The tiny universe. Ang mga atom ay napakaliit. Sa katunayan, napakaliit nila na milyon-milyon sa kanila ang maaaring magkasya sa hibla ng isang buhok ng tao. Pero huwag magpalinlang sa kanilang liit. Ang mga atom ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at naglalaman ng isang buong universo sa kanilang sarili. Ang bawat atom ay may gitnang core na tinatawag na nucleus, na binubuo ng mas maliliit pang particles na tinatawag na protons at neutrons. Ang protons ay may positive charge, habang ang neutrons ay walang charge. Umikot sa nucleus ang mga electron, na may negative charge. Palagi tayong nakakasalamuhan ng mga atom sa pang-araw-araw nating buhay. Kahit hindi natin sila nakikita bawat particles nito. Halimbawa ang hangin na ating hinihinga, ang tubig na ating iniinom, at ang pagkain na ating kinakain ay pawang binubuo ng iba't ibang uri ng mga atom. Halimbawa, ang tubig ay binubuo ng mga atom ng hydrogen at oxygen na hindi natin nakikita. The fundamental units of life. Tulad ng mga atom na mga block ng matter. Ang cells ang mga pangunahing unit ng buhay. Sila ang pinakamaliit na entity na maaaring ituring na buhay, na may kakayahang magsagawa ng lahat ng pangunahing function ng buhay, tulad ng paghinga, metabolismo, at pagpaparami. Maraming iba't ibang uri ng cells, bawat isa ay dalubhasa upang magsagawa ng isang partikular na functions. Halimbawa, ang muscle cells ay responsable para sa paggalaw, habang ang nerve cells ay nagpapadala ng mga signal sa buong katawan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ang lahat ng cells ay nagbabahagi ng ilang karaniwang katangian. Mayroon silang membrane na bumabalot sa cell at kumokontrol sa kung ano ang pumapasok at lumalabas. Sa loob ng cell ay isang malageli na substance na tinatawag na cytoplasm, kung saan nagaganap ang karamihan sa mga aktibidad ng cell. At marahil ang pinakamahalaga, ang cells ay naglalaman ng DNA, ang genetic material na nagdadala ng mga tagubilin para sa buhay. A symphony of life. Ang mga atom at cells ay maaaring magmukhang magkahiwalay na mundo. Ngunit ang mga ito ay magkakaugnay. Sa katunayan, magkasama silang gumagana ng eksakto at perpekto upang lumikha ng simponi ng buhay. Ang mga atom ay bumubuo sa molecules na bumubuo sa istruktura ng cells at nagsasagawa ng mahahalagang proseso ng cellular. Halimbawa, ang oxygen, na binubuo ng mga atom ng oxygen, ay mahalaga para sa cellular respiration, ang proseso kung saan ang cells ay nagko-convert ng pagkain sa enerhiya. Ang prosesong ito ay nagaganap sa mga espesyal na istruktura ng cell na tinatawag na mitochondria, na kadalasang tinutukoy bilang mga powerhouse ng cell. Ang pag-aaral ng mga atom at cells ay nagbabago sa ating pag-unawa sa buhay at humantong sa hindi mabilang na pagsulong sa medisina, agrikultura, at teknolohiya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangunahing blok ng buhay, makakagawa tayo ng mga bagong paraan upang masuri at magamot ang mga sakit, magtanim ng mas matitibay na pananim, at lumikha pa ng mga bagong anyo ng buhay sa lab. Mula sa hangin na ating hinihinga hanggang sa tibok ng ating puso, ang mga atoms at cells ang pundasyon ng lahat. Ang kanilang masalimuot na sayaw at interaksyon ay lumilikha ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba-iba at pagiging komplikado ng buhay na alam natin. Habang patuloy nating ginalugad ang microscopic world, maaari lamang tayong mamangha sa kagandahan at karikta ng mga pangunahing unit na ito ng pag-iral. Salamat sa panunood, malaking tulong kung mag-subscribe ka sa aking channel para sa patuloy kong pag-u-upload ng mga kaalaman at katatawanan.